Hmm. Kamusta mga kababayan? Ako si #WalkWithLan at welcome sa ating channel na laging diretso, laging matapang at laging may sense. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na issue na bumubulabog sa Manila 6th District, ang laban ni Joey Uy at Benny Abante at ang desisyon ng Korte Suprema na nagbigay ng dagok sa second pleasure rule. Excuse me ba? Boom! No? Ang tanong, sino ang tunay na nanalo at bakit parang laging may plot twist sa politika natin? Kung bago ka rito, i-hit mo na yung subscribe button. Target natin 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang maabot natin sa US, Canada, Saudi, Dubai at iba pang sulok ng mundo. Mag-like na rin, ha? Mag-comment at i-share sa mga tropa mo sa Quezon City, Davao o kahit sa Hong Kong at Sydney. Kung gusto mong suportahan ang ating content, magpadala ng super thanks please, ha? Kahit maliit, malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ito. Ngayon, bakit nga ba mainit ang isyong ito? Noong May 2025, nanalo si Joey Uy, ha, sa Manila 6th District Congressional Race laban kay Benny Abante, no? Sa napakakonting lamang 64,746 votes kay Uy, habang si Abante 63,358 votes, ha. Pero plot twist, inanunso ng COMELEC Second Division na hindi natural born Filipino si Uy, kaya't binawi ang kanyang proclamation at idiniklara si Abante bilang winner. Pero teka, hindi pa tapos ang drama. May Supreme Court ruling na nagsasabing hindi basta-basta pwedeng i-proclaim ang second placer. So ano ang nangyari at sino ang dapat sisihin? Sa susunod na ilang mga minuto, susuriin natin ang dalawang panig. Isang script na critical kay Benny at isa pang script pabor kay Joey Uy. Pero bago yon, let's set the stage with facts, satire at konting humor para sa ating mga kababayan sa Metro Manila, Los Angeles, Riyadh at Dubai. Handa na ba kayo? Let's dive in. Una, balikan natin ang nangyari. Noong June 18, 2025, idineklara ng COMELEC Second Division na hindi natural-born Filipino si Joey Uy dahil ang kanyang ima, si Uy Ho, ay Chinese citizen noong ipinanganak siya noong 1962. No? Ayon sa 1935 Constitution, ang mga anak ng mga dayuhang ama ay hindi itinuturing na natural-born maliban kung mag-elect ng citizenship na hindi ginawa ni Uy. Kaya naman, binawi ang kanyang proklamasyon at si Abante ang second placer ang idineklarang bilang panalo. No? Pero wait lang, noong June 19, 2025, naglabas ang Supreme Court ng desisyon sa kaso ni Datu Pax Ali Mangunda Datu na nagsabing hindi pwedeng i-proclaim ang second placer kapag disqualified ang first placer. No? Sa halip, kailangan magkaroon ng special election. So anong ibig sabihin nito? Ang COMELEC ba ay nagkamali o may mas malalim na political agenda dito? Para sa atin, mga kababayan, no, sa Cebu, Toronto at Jeddah, mahalagang maunawaan ito dahil ang desisyong ito ay hindi lang tungkol sa Manila, tungkol ito sa demokrasya natin. Ngayon, magbigay tayo ng dalawang perspektibo. Una, isang kritikal na pagtingin kay Benny Abante at pangalawa, isang panig na sumusuporta kay Joey Uy. Pero bago yon, i-pause mo muna. I-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo sa Singapore, Qatar at Australia. Go, go, go! Kung ikaw ay nasa Makati, Davao o kahit sa San Francisco, malamang narinig mo na ang pangalan ni Benny Abante, ang veteranong kongresista na kilala sa kanyang malalim na boses at malalim na ambisyon. Pero teka, tignan natin ang ilang anggulo kung bakit ang desisyon ng COMELEC na i-proclaim siya ay maaring hindi ganap na patas. Una, let's talk about the second placer rule. Na ayon sa Supreme Court, ang second placer tulad ni Abante ay hindi basta-basta pwedeng iupo kapag na-disqualify ang nanalo. Kung susundin natin ang lohika, si Abante ay talunan sa botohan. 63,358 votes laban sa 64,746 ni Uy. Ang tanong,
Bakit siya ang iproproclaim kung malinaw na si Uy ang pinili ng taong bayan? Hindi ba't ito ay isang uri ng legal loophole na ginamit ni Abante para maibalik ang kanyang upuan? Para sa ating mga kababayan sa Dubai at Toronto, parang sinasabi nito na kahit talo ka, pwede kang manalo kung magaling kang mag-lawyer. Ay nako. Pangalawa, tingnan natin ang timing. Si Abante ay isang veteranong politiko, deputy speaker, minority leader at co-chair ng Quad Committee na nagsisiyasat sa drug war at pogo. Hindi ba't medyo kahina-hinala na ang petisyon niya laban sa citizenship ni Uy ay lumalabas pagkatapos ng eleksyon? Bakit hindi ito inihain bago ang botohan? Parang may plan B na agad si Abante kung sakaling matalo siya. Para sa ating mga kabataan sa Quezon City at OFW sa Saudi Arabia, hindi ba't ito ay mukhang political maneuvering? At pangatlo, let's talk about Abante's track record. Bagamat siya ay kilala sa kanyang human rights advocacy, may mga nagsasabi na ang kanyang mga aksyon ay madalas na may political agenda. Halimbawa, bilang co-chair ng Quad Committee, siya ay vocal sa pagsisiyasat sa pogo at extrajudicial killings. Pero hindi ba't ang mga ito ay mga isyong pampolitika rin na maaring gamitin para palakasin ang kanyang imahe? Sa madaling salita, si Abante ay isang seasoned player sa political chessboard. Ang petisyon niya laban kay Uy ay maaaring hindi lang tungkol sa rule of law, kundi tungkol sa kanyang sariling kapangyarihan. Pero teka, bago ka magmalaki sa comment section, i-fact check mo muna. Ang punto natin dito ay magbigay ng kritikal na lente, hindi para sirain si Abante, kundi para tanungin, is he really the hero here? Or is he playing the game better than most? Kung agree ka, i-comment mo. #Abante ang galing maglaro at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong at Singapore. Ngayon, pag-usapan natin si Joey Uy, ang underdog na nanalo sa botohan pero parang ninakawan ng corona dahil sa isang teknikalidad. Para sa ating mga kababayan sa Los Angeles, Dubai at Davao, narito ang panig ni Uy na dapat nating pakinggan. Una, si Joey Uy ay nanalo sa patas na eleksyon. Sa 64,746 votes, malinaw na siya ang pinili ng mga botante sa Manila 6th District. Sa isang demokrasya, ang boto ng taong bayan ang pinakamahalaga, di ba? Pero dahil sa isang petisyon ni Abante tungkol sa kanyang citizenship, biglang nawala ang kanyang panalo. Hindi ba't ito ay parang pagsampal sa kagustuhan ng mga botante? Para sa ating mga OFWs sa Qatar at Canada, ang tanong, kung ikaw ang bumoto, gusto mo bang mabaliwala ang boto mo dahil sa isang legal technicality? Pangalawa, tingnan natin ang argumento ni Uy sa kanyang motion for reconsideration sa COMELEC. Sinabi niya na ang kanyang ina ay Pilipina at ang kasal ng kanyang mga magulang ay hindi nagdulot ng pagkawala ng kanyang citizenship. Bukod dito, sinabi ng kanyang abogado na ang mga ebidensya laban sa kanya, like identification certificates, ay hindi sertipikado, anonymously sourced at posibleng illegal na nakuha. Kung totoo ito, hindi ba't questionable ang proseso ng COMELEC? Para sa ating mga kabataan sa Cebu at Sydney, parang pelikula ito na may sabwatan, di ba? Pangatlo, si Uy ay isang bagong mukha sa politika. Kumpara kay Abante na isang veteranong politiko, ang kanyang kampanya ay nakatuon sa pagbabago at bagong liderato para sa Manila 6th District. Pero dahil sa desisyon ng COMELEC, parang sinasabi na mas mahalaga ang legal technicalities kaysa sa kagustuhan ng taong bayan. Hindi ba't ito ay isang dagok sa mga bagong politiko na gustong-gusto lang magsilbi? At lastly let's talk about the Supreme Court ruling. Ayon sa kanila, kapag na-disqualify ang nanalo, kailangan magkaroon ng special election. Hindi lang basta i-proclaim ang second placer. Kung susundin natin ito, si Uy ay may karapatang ipaglaban ang kanyang kaso at ang taong bayan ang dapat magdesisyon ulit kung sino ang gusto nila. Para sa ating mga kababayan sa London, Tokyo at Abu Dhabi, isn't this the essence of democracy? Ang boto mo, ang panalo mo, hindi ang desisyon ng korte o ng COMELEC. Kung Team Joey Uy ka, i-comment mo
#Justice for Joey Uy at i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Singapore at Melbourne. At kung gusto mong suportahan ang content natin, mag-super thanks na rin please para sa mga kababayan natin sa US, Canada at UAE. Every dollar counts. Ngayon, balikan natin ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Mangu Dadatu na nagsabing hindi pwedeng i-proclaim ang second placer kapag na-disqualify ang nanalo. Ayon sa kanila, ang second placer rule ay labag sa prinsipyo ng demokrasya dahil hindi ito ang pinili ng taong bayan. Sa halip, kailangan magkaroon ng special election para mapili ulit ang mga botante ang kanilang kinatawan. Pero teka, may gray area dito. Ayon kay UP Law Professor Dante Gatmaitan, ang desisyong ito ay tungkol sa local elections at maaaring hindi direktang applicable sa Congress tulad ng kaso ni Abante. So ano ang mangyayari? Magkakaroon ba ng special election sa Manila 6th District o mananatili si Abante dahil sa desisyon ng COMELEC? Para sa ating mga kababayan sa Hong Kong, Dubai at Toronto, ito ang mga tanong na dapat nating bantayan. Kung titignan natin, ang global context, ang mga ganitong issue ay hindi lang sa Pilipinas nangyayari. Sa US, halimbawa, may mga kaso rin ng disqualified candidates dahil sa eligibility issues. Pero ang pagkakaiba, sa ibang bansa, madalas ay malinaw ang proseso bago pa man mag-eleksyon. Dito sa atin, parang teleserye. Pagkatapos ng boto, saka palang lalabas ang drama. Para sa ating mga OFWs sa Saudi, UAE at Canada. Ang tanong, kung ikaw ang bumoto kay Uy, ano ang mararamdaman mo kung biglang si Abante ang iupo? Parang sinasabi na ang boto mo ay stray lang. Ouch! Kaya naman, para sa ating mga kabataan sa Quezon City at Davao, oras na para maging mas vocal tayo sa social media. I-tweet mo, i-post mo, i-share mo, gawing viral ang isyong ito. So, ano ang natutunan natin ngayon? Ang laban ni Joey Uy at Benny Abante ay hindi lang tungkol sa kanilang dalawa. Tungkol ito sa ating demokrasya, sa boto natin at sa kung paano ginagamit ang batas para baguhin ang resulta ng eleksyon. Si Abante ba isang veteranong politiko na gumamit ng legal loophole o si Uy ba ang tunay na nanalo? Na disqualify dahil sa teknikalidad? Ang sagot ay nasa sa atin. Sa mga botante sa Manila, sa mga OFW sa Dubai, Riyadh at Toronto, at sa mga kabataan sa Cebu at Davao. Kaya naman mga kababayan, oras na para maging aktibo. I-hit mo na yung subscribe button. Target natin 100,000 subscribers para mas marami pang maabot. Mag-like, mag-comment at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore at Australia. Kung gusto mong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks please para sa mga kababayan natin sa US, Canada at UAE. Kahit maliit na donasyon, malaking bagay yan. At higit sa lahat, maging mapanuri. Huwag basta maniwala sa mga balita, fact-check, magtanong at makilahok sa diskusyon. Ang demokrasya natin ay kasing lakas lang ng mga botante natin. Kaya para sa Manila 6th District, para sa ating mga OFWs, at para sa kinabukasan ng Pilipinas, let's keep the conversation going. Salamat sa panonood at kita-kits sa mga susunod na video. Paalam, Pilipinas!